Maligayang balik sa Brews of Decay. May espesyal kaming episode ngayon at hindi kami sa karaniwang lugar dito sa Europa. Hindi, nasa karagatang Atlantiko kami, sa hilagang dagat at narito kami sa mga isla ng Faroe Islands. Sa unang pagkakataon, maghahatid ako ng dokumentaryo mula sa maliit na isla na may 50,000 residente. At kasalukuyan, kaming nakatayo sa kabisera ng Faroe Islands, Tornshaven, sa makasaysayang distrito. Ito ay literal na pamana, at maniwala ka man o hindi, pero dito sa lugar na ito, may isang abandonadong bahay na idodokumento natin na pag-aari ng isang mangingisdang Faroean, Mikael Thompson. Sumunod ka sa akin, nandoon iyon sa ibaba. Tingnan mo ang mga magagandang bahay na meron tayo dito. Yung itim na may mga kulay at yung puti, sobrang gusto ko talaga. At pati na rin yung mga bubong ay napakaganda dahil sa damo. Hindi mo ito makikita kahit saan sa mundo. Sa Faroe Islands, Iceland at siguro New Zealand lang. Pero di ako sigurado. Pero sa pagkakaalam ko, ito lang ang mga lugar sa mundo na ganito ang mga bahay at sobrang liit nila. Ito ang numero 1 sa kalsada. Mukhang sobrang lit nito. Sa tingin ko, komportable talaga tirhan ito. Oo, maliit na espasyo, mas madali itong painitin. Oh. Kaya sigurado. At sa gitna mismo, naroon ang bahay ng malungkot na mangingisdang si Mikael Thompson na unti-unting kinakalawang. Sobrang gusto ko talaga ito mula sa labas. Kakaiba siya dito sa makasaysayang sentro ng Tórshavn. Ang mga kulay nito ay talagang kaakit-akit. Nang makita ko ito, nung una akong pumunta rito sa Tórshavn, alam kong dapat kong tuklasin kung sino ang nakatira dito at subukang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa lugar na ito. Ayos, maglakad-lakad tayo saglit sa paligid nito. Tulad ng nakikita mo doon, bukas lang ang bintana, sira ito. Pwede tayong pumasok, diyan din tayo papasok sa bahay. Literal na nakatayo ito, dito sa gitna ng bayan, isang maliit na plaza, maliit na lugar na hindi na tinitirhan. Nakausap ko ang maraming tao dito at halos lahat gusto itong bilhin. Nag-aagawan sila sa makasaysayang bayan. Oo, dito ang bahay ay nagkakahalaga ng ₱250,000 hanggang €1,000,000. Kaka-check ko lang ng presyo ng mga bahay kahapon, kaya naiintindihan ko kung bakit gustong makuha ng lahat ang lugar na ito. Gusto ko ring tumira rito. Bro, pasok tayo at silipin ang ganda ng lugar na to. Sa mahangin na baybayin ng Faroe Islands, sa gitna ng malilinis na bahay ng makasaysayang Tórshavn, nakatayo ang maliit na turkesa na bahay. Isang kakaibang ibon na natatangi sa kawan. Dito dating nakatira si Mikael Thompson, nag-iisang mangingisda na buong buhay ay inilaan sa dagat. Bihira siyang makihalubilo sa mga tagabayan, ngunit pamilyar siyang tanawin, na bumabalik sa kanyang maliit na bahay taon-taon upang doon magpalipas ng mga buwan ng taglamig. Namuhay si Michael ng mahaba at nag-iisang buhay. Pumanaw siya sa edad na 76. Natagpuan siya sa kanyang bangka malapit sa baybayin ng Norugato, kung saan niya ginugol ang huling araw sa paborito niyang gawain. 6 na buwan pa lang mula nang siya'y pumanaw at nananatiling bakante ang kanyang bahay. Tahimik na paalala ng isang lalaking namuhay ng simple pero makahulugan. Ang bahay ay patunay ng kasipagan at determinasyon ni Michael. Siya mismo ang nagtayo nito gamit ang kanyang sariling mga kamay, gamit ang mga lokal na materyales tulad ng damo, bato at kahoy. Matibay at makakapal ang mga pader, nagbibigay proteksyon sa malakas na taglamig sa Faroe. Tinakpan ng damo ang bubong para panatilihing insulated at malamig ang bahay tuwing tag-init. Samahan kami sa kakaibang pakikipagsapalaran sa isa sa mga pinakaliblib na bahagi ng mundo at tuklasin ang kwento ni Michael, ang nag-iisang mangingisda.
Kakapasok lang namin sa bahay ni Michael Thompson dito sa Faroe Islands. Sobrang excited akong mag-shoot ng bahay dito. Hindi talaga ito bansa, parang teritoryo lang ng Dinamarca. Danny, ano ang unang impression mo rito? Maliit talaga ang bahay. Tingnan mo ang taas ng pinto. Halimbawa, And si Leslie, mas mataas ako kaysa sa pinto napakaliit ng bahay na ito. at iyan ang harapang pasukan. Oo. Iyan ang harapan. Kaya ito ay bahay ng isang mangingisda sa Faroe Islands. Isang tipikal na lugar kung saan sila naninirahan tuwing hindi sila nangingisda. At kapag nangingisda siya, pumupunta siya sa Norodorgato. Iyon ang isla kung saan siya naninirahan. May sarili siyang maliit na bahay doon kapag nangingisda o lumalabas sa dagat gamit ang bangka. Tingnan mo ang lugar na ito, lahat ay naiwan ng eksakto kung paano ito dati. Gaya ng iniwan ni Michael 6 na buwan na ang nakalipas, noong huling pangingisda niya. Talagang sira na ang bahay. Pero kami ni Danny ay nag-uusap na parang iniwan ito ng mahigit kalahating taon. Oh, mukhang ganun nga. Parang ilang taon na nga rin. Makikita mo na nakatayo pa rin ang kanyang mga sapatos sa harap ng pinto, kinakapitan ng sapot ng gagamba at tinatabunan ng alikabok. May mga bayarin o buwis na dumating na hindi niya nabayaran. Narito ang medyo mas magagarang sapatos. Grabe, ang gaganda nila. May mga sapatos din doon. At iyon, ang kanyang napakaliit na pasukan na may hagdanan na aakyatin natin mamaya. Isa pa, isang napaka-interesanting bagay tungkol sa bahay ay makikita mo ang lahat sa loob nito. Gawa ito lahat sa kahoy. Oh. Karaniwan ito sa Faroe Islands. Nakakatawa talaga kasi sa Faroe Islands, wala talagang punong tumutubo. Walang puno sa buong isla at lahat ng bahay nila ay gawa sa kahoy. Oh, nakakatawa nga. Maligayang pagdating sa kusina ng lugar na ito. Wow! Tingnan mo, hindi pa nagalaw lahat ng magasin niya. Kitang-kita na mahilig siyang mag-ipon ng kung ano-anong gamit. Yeah. May mga librong pambata dito, 7.5 krona ang presyo noon. Kaya nagtataka ako, baka may mga apo siya. Pero base sa kwento na narinig ko, si Ginoong Michael Thompson ay isang mapag-isang mangingisda. Ganoon siya tinatawag ng mga tao. Lumabas siya mag-isa. Dito siya nakatira mag-isa at sinasabing wala rin siyang asawa. Hindi ko rin alam bakit may mga librong pambata dito. Ito ang kanyang magandang hapagkainan. Tulad ng nakikita mo, naiwan pa rin ang lahat ng gamit dito. Siyempre, may magandang bote ng beer. Ito ay isang Faroese na beer at ako at si Danny ay ininom na namin ito sa bangka papunta rito. Pati ang kanyang tasa ng tsaa, lahat ay naiwan pa rin. Mukhang gawa kamay ito. Wow! Magandang tas ng tsaa. Oh, Pati na rin ang mga halaman at lahat ng nandoon sa likod, tuyot na tuyot at walang tubig, pero nandoon pa rin. Kung makikinig ka ng mabuti, Danny, naririnig mo ba ito? Heto na. Sa tingin ko, umaagos pa rin ang tubig. Oo, kulay kape ito. kulay kape talaga, grabe. Lahat ng gamit dito ay gumagana pa. May kuryente at tubig pa, naka-off lang ang kuryente. Ibig sabihin, may nagbabayad pa. Kahit na lumisan na si Mr. Michael, iniwan na ang mundo. Hindi naman ang pinto, nandito pa rin ang lahat. Oh. Ano to? Isa itong pocket balancer. Oh, Ganun nga yon. ginagamit yan ng mangingisda pang timbang sa isda. Sige, mabilis nilang mailalagay doon. Makikita agad kung gaano kabigat. Oh, Ang galing niyan. pero gusto ko talaga itong maliit na salamin. Nakita mo ba yung isa pang salamin sa loob? Siguro ito lang ang salamin niya, kaya dito siya nag-ahit at gumawa ng lahat. Lahat ng mga plato niya at iba pa ay naiwan din. Nandito, tingnan mo ito. Gusto ko ang asul na maliliit na kabinet na may salamin at kulay nito. Sorry, pero malaking bagay ang kulay dito sa Faroe Islands. Oh. Lahat ay may kulay. Bawat bahay ay may magagandang kulay, o itim, o pula, o kahit anong kulay na ganoon. Nakakamangha talaga. Isara na natin ito, tugma rin sa labas. Kailangan kong sabihin, Oh, toto. naiwan pa rin ang mga baso, tasa, at gamit niya mula sa huling araw niya sa mundo. Palagay ko,
Nagpakulo pa siya ng huling tubig para sa tsaa, pero hindi niya natapos. Pinagpatong-patong niya rito ang mga kaldero, kawali, at iba pa, lahat na iwan sa counter. Wow, tingnan mo ito. Gustong-gusto ko ang mga kalderong ito. Di? May huling maliit pa akong gustong buksan. Oh, tingnan mo. Lahat ng natira sa 20 ay nandito pa. Mga peach, pampalasa at iba pa. Okay, nagustuhan ko talaga itong mekanismo ng pagsasara na nakakabit sa likod. Oh. Isang bakal na knob. Walang laman ang frigidaire. Sinubukan ko itong buksan pero hindi ko magawa. Yun pala, bumubukas siya sa kabila. Ang weird. Sige. Ano ang kailangan nating pagdesisyonan? Merong nakaka-interest dito? Oh, wow. Tingnan mo itong sombrero. Parang gulong ng pangingisda. Gusto ko to. Parang nakikita ko pa si Michael Thompson na suot ito. May tsiminea dito, pero wala pa akong nakikitang kalan sa bahay na ito. Kahit saan, hindi ito central heating. Oo nga, pwede rin namang totoo yon. At pagkatapos, sa maliit na pintong ito dito, walang kwarto sa loob ng lugar na ito. Dito natulog si Mikael, dito rin kumain, at pagkatapos ay lumabas ng bahay. Sa tingin ko, hindi rin siya madalas umakyat sa itaas, pero dito natutulog at ginugol ni Mikael ang karamihan ng kanyang mga araw. Nakakalungkot, pero ang kama ay nasa parehong ayos pa rin kung paano natutulog si Mikael araw-araw. 3 unan lang ang ginagamit niyang higaan. Malamang itong jacket na ito para mainitan siya at isang kumot. Pero wala man lang takip ang kumot. Wala siyang masyadong pakialam at 6 na buwan na ang lumipas mula nang pasya niyang iwan ito. Umalis siya ng bahay sa huling pagkakataon. Pumunta sa Noro Noragato. Tama ba ang pagkakasabi ko? Ang isla kung saan siya nagtrabaho sa buong buhay niya at lumabas gamit ang bangkang pangisda. Marahil para sa isa pang biyahe, ngunit hindi na siya nakabalik. Ang narinig ko mula sa mga tao sa loob ng hotel na tinanungan ko tungkol sa lugar na ito ay, sabi nila, isang araw, nahanap ang bangka niya sa dagat at wala na siyang buhay doon. Kapag iniisip ko ito at nakikita ko ang itsura nito at lahat, talagang nalulungkot ako. Yung radyo na pinakikinggan niya noon, kalahating natunaw na kandila, steamer roll, at yung mangingisdang ngumunguya ng chewing gum habang nagtatrabaho. Mahilig din siyang tumugtog ng musika noon. Ito ba ay organ? Danny, tingin ko organ ito. Tama ba? Oh, Piano ito, kailangan ikabit sa kuryente. wow. Ang gaganda ng mga librong naiwan dito sa itaas. Kitang-kita na mahilig talagang magbasa. Oh. Ang dami niyang libro. Oh, may isa pang computer dito. Oo, ito yung television computer doon sa ibaba. Astig na kahit matanda, nagtatrabaho pa rin siya sa computer. Oo. Pagkatapos, puno pa rin ng libro ang mesa. Makikita mo ang huling libro na nakabukas dito, page 221, kung saan siya tumigil at hindi na natapos. Nandito pa rin pati ang kanyang pitaka. Grabe! Grabe, nandito pa lahat ng card at gamit niya. Yung notes niya, walang pera. Pero, ang saya, lahat ng maliliit niyang resibo at gamit mula sa tindahan, nandito pa. Wow, ang ganda ng lugar na to. Ngayon, ipapakita ko ang itaas ng bahay na ito. Halika, akyatin natin yon. Tingnan mo, umuumbok pa ang sahig. Oh, at meron din itong kahoy na may pulang kulay dito. Ang ganda talaga. Sige, akyat tayo sa maliit at paikot na hagdang ito. Sobrang komportable ng pakiramdam sa bahay na to dahil sa kahoy at lahat ng nasa loob. Sobrang gusto ko talaga. Oh. Sobrang liit. Oh, sobrang liit. Sa tingin ko makikita mo sa camera. Oo, malaki ako, pero hindi naman sobra. At nahihirapan ako. Para makalibot dito. Sabi ko kay Danny, paano natin ito i-film? 2 ba tayo o isa lang? Ang liit kasi talaga. Makikita rin dito ang 3 pang computer. Kaya sigurado akong naging interesado rin siya rito dati at may ginawa siya sa electronics. Wow, nakasabit pa rin ang mga kortina dito.
kasama ng lahat ng mga halaman na naiwan sa likod nito. Tingnan mo kung paano nabasag ang bintana at kung paano namin ito inayos. Sa likod niyan, may ilang piraso ng salamin na nakakabit pa. Ang pinakamatindi pa, nasa gitna ng makasaysayang sentro at gustong bilhin ng lahat ang bahay na ito. Narinig ko sa katabing restaurant na ako raw ang bumili ng bahay na ito at ang may-ari nila ay malapit na ring maging may-ari nito. Malamang balang araw ay magiging magandang makasaysayang bahay ito. Pero ngayon ay gumuguho at abandonadong lugar lang ito sa gitna ng makasaysayang sentro. Talagang nabighani ako doon. Tingnan mo ito. Gumagana pa rin ang inidoro at may tubig sa loob. Sino ang nakakaalam kung gaano nakatagal tumatagas ang tubig sa imbakan? May bathtub din dito. Lahat ng mga tuwalya niya at iba pa ay naiwan pa rin dito sa itaas. Wow! Tingnan mo, dito dati naliligo si Michael Thompson. At sa hindi ko alam na dahilan, may malaking pugad din sa sahig, parang pugad ng ibon. Pero hindi ako 100% sigurado dyan. Wow. Heto ang pangalawang salamin. Danny, oo. Ibabalik ko na sa iyo ang kamera. Wow! Dito, may salamin sila at may isa pang napakaliit na salamin sa ibaba. Sige. Isa pang maliit na kwarto dito sa itaas. Makikita mo na may mga bahagi ng kisame na bumagsak na. At mukhang parang isang hobby room ito, hindi talaga ginamit bilang kwarto. Maaaring konektado sa pangingisda ang mga palayok sa taas, pero hindi ako ganap na sigurado. May radyo dun sa sulok. Nakikita mo, sa tingin ko, napakaganda nito. Meron tayong mga ceramic na paso at bahay na malamang siya rin ang gumawa, parang likhang sining niya para sa sarili niya. Kung papapasukin mo ako, may ipapakita ko sa iba ang itsura nito. Ito pala ay isang tsarera na ginawa sa hugis ng isang bahay. Tingnan mo yan. Ang galing! Sobrang gusto ko talaga ito. At marami pang mga libro dito rin sa paligid. Ito yon. Oh, may cassette player pala dito. Luxes. Hindi na nakakabit ang takip dito. Magandang maliit na kahon. Okay. Tara, punta tayo sa dulo ng bahay. May attic dito sa taas. Estante ng libro, libo-libo ang mga librong nakaimbak dito sa lugar na ito. May mga price tag din ang mga ito, 25, 15, 20. Kaya siguro dinala niya ang mga ito sa Tiangge at nagbenta ng ilang libro doon. Farting. Nakasulat ang Michael dyan. Wow. At dito, meron tayong isa sa mga huling kwarto sa gilid ng bahay. Tingnan mo ang lugar na ito, spinning wheel. Mukhang parang isang hobby room ito. Dito siya pumupunta tuwing may libreng oras para magbasa. Makikita mong naiwan lahat ng librong pambata. Oh, sa tingin mo ba collector siya o ano? Oo, siguro nga. Hindi ako naniniwala na para ito sa mga apo niya. Napakaayos nito. Oo, kinolekta niya talaga lahat ng iyon. Grabe, gustong-gusto ko talaga itong Mickey Mouse na meron tayo dito. Alam mo yon, itong mga cartoons na to. Oh. Siyempre, sino ba ang hindi? Siguro wala niyan sa Portugal. Oo. Oo, meron kami nun. Disney, yan. Maraming gamit sa trabaho ang naiwan din dito sa ibaba, pati na rin mas maraming radyo sa sahig doon. Gusto ko itong isa na balot sa balat. Baka dinala niya ang mga iyon sa bangka noong lumipat siya sa ibang brand. Nandiyan pa rin ang mga drill at lahat ng gamit. At dito rin, may ginagawa rin siyang trabaho sa computer at mga ganoong bagay. Kaya sigurado, ito ang hobby room ni Michael Thompson. Wow, talagang technical na tao siya. Mga kable ng computer at hard drive,
Nandito pa rin si Ross. Siguro nag-aayos siya ng mga computer. Naging kapaki-pakinabang ito. Hanggang sa huling mga araw niya sa mundo, si Michael Thompson ay nabuhay hanggang 76 na taong gulang nang siya ay pumanaw sa dagat. Ang galing ng taong yun. May isa pang huling kwarto dito sa bandang ito. At maaaring naging kwarto rin ito dati. Ginawa rin niya itong imbakan ng gamit sa bahay. Marami pang librong may price tag, mukhang balak din niyang ibenta noon. Wow, sobrang interesting nitong lagayan ng libro. Ang una kong napansin dito ay itong maliit na polyeto na meron tayo at nakasulat dito ay HTTP tutorial. At pinag-uusapan nito ang tungkol sa web at lahat. Kaya malamang si Michael ay nagsisimula ng matutong gumamit ng computer at kung paano mag-internet. Tulad ng nakikita mo, literal nitong ipinapaliwanag kung paano makakuha ng request. Karaniwang ginagamit ito ng mga software engineer sa paggawa ng website at pagpapasa ng data. Nakakita ako ng mas marami pang mga bagay na sobrang interesante dito, TFL Ferrarian. At pinag-uusapan nito ang tungkol sa pamumuhay ng mga Faroese at ang kasaysayan ng islang ito. Sa kasamaang palad, hindi ko ito mabasa dahil nasa Danish ito, lahat sila dito ay nagsasalita ng Danish dahil isa itong nanganganib na Danish enclave. Tulad ng sinabi ko sa iyo dati, mas marami pang mga libro tungkol sa paglalayag din. Parang isang cartoon na libro tungkol sa paglalayag. Tingnan mo yan. Napakaganda niyan. Wow. Oo, marami pang libro tungkol sa paglalayag dito sa ibaba. Gustong gusto ko ito at may nakita pa akong dalawang interesanting bagay dito. Muli, ang Ferrarian. Makikita mo ang mga bangkang may layag o mga bangkang pangisda na sinasakyan niya noon na naging bahagi ng kanyang buhay. Si Michael ay namuhay at nagtrabaho sa isa sa mga bangkang may layag na ito. Sa kung saan man sa islang ito. Makikita mo kung paano ang buhay noon sa mga Faroe Islands noong panahong iyon. Lahat ng makukulay na bahay, yung pinag-uusapan namin ni Danny ay makikita rin dito. At makikita mo rin ang tuyong tanawin na walang kahit isang puno dito. Oh, yun ang medieval na simbahan. Kung gusto mong makita ito, nasa channel ni Danny. May vlog siya tungkol sa katedral mula ika-13 siglo, isa sa pinakamatanda sa Faroe Islands. Sobrang interesting. Oo. Gusto ko yon. Binisita namin kahapon. Oo, talagang kamangha-mangha ito. Oo. At pagkatapos ay isang libro tungkol sa Tornshaven, ang kabisera ng Faroe Islands na nagpapaliwanag ng kasaysayan ng Tornshaven, na may ilang mga larawan at lumang paglalarawan kung paano ang buhay dito noon. Matagal na naming napag-uusapan ito. Isang linggo na kami sa Faroe Islands at napaka-interesante ng lugar tirhan. Mabait din ang mga tao rito. Parang mahiwagang lugar ito sa mundo, napakaganda ng kalikasan at ang tanawin ay parang hindi mo aakalain na totoo. Sinabi ko kay Danny na kaya kong tumira dito at sumang-ayon siya. Astig talaga ang lugar na to. Napakaliit nito at kakaiba dahil nasa Faroe Islands ito. At oo, Talagang kakaiba siya. gusto kong makita ito. Gusto kong makita kung paano namumuhay ang mga tao dito. Karamihan sa mga bahay sa Faroe Islands ay talagang napakaliit tulad nito at hindi ito kakaiba. Oo, ito ay talagang karaniwan. Sige. Bumalik tayo sa labas ng lugar na ito. Gusto mo bang silipin ulit ang attic bago tayo umalis? Siyempre, Akyatin natin ang magandang asul na hagdan na bumabagay. sa kulay ng mga bahay na natira dito. Kung ibibigay mo ang kamera, mapapakita ko ang nasa itaas. Kaya meron tayong attic na puno rin ng maraming radyo, mga record player, gaya ng nakikita ninyo. At mas marami pang mga gamit para sa libangan ang naiwan dito sa attic na ito.